Kapag nagkaroon ng botohan, masusunod yung boto. Hindi ikaw. Eh kung ikaw pala masusunod, ba't nagbotohan pa tayo? Tuwing may GMM kami at may napag-uusapang pagdidesisyonan, palagi na lang yung presidente namin ang nasusunod. Tama po ba yun? Yung presidente lang nasusunod. So ang tanong dito parang parang nag-one-man show. One-man show. Ganun ba? Or Pwede, oo. Kumbaga, lahat ng dikta niya, dapat kanya galing. ikaw, DJ, anong take mo dyan? Ayan. And well, sa mga nakalipas sa mga taon o yung mga rehimen na naging sitwasyon, syempre, una, naging follower ka kasi muna. Yeah. Diba? So, susunod ka naman talaga sa totoong sino mas mataas sa'yo, pero hindi mo naman pwedeng oohan palagi pag alam mong may hindi magandang kahinatnan. Okay. Pero nung nagkaroon na ng pagkakataon para masabing ikaw na ang binibigyan ng authority na magbigay ng desisyon, pwede mo namang sabihin yung approval, final, pero para sa akin, kailangan napagbotohan ng marami. Okay. Ganun ang nagiging kung paano mag-decide, di ba? Okay. Kaya hindi naman siguro sa lahat ng bagay presidente ang nasusunod, ayun ang aking opinion. Pero hindi naman dahil sa si presidente kasi ang magsisil ng deal. Okay. Pero syempre kailangan mo nang pag-usapan 'yan at bibigyan natin ng pros and cons. So ganito okay na kuya na alam na. So basically, ano ba talaga ang purpose sa pagiging presidente? Ano ba talaga function ng pagiging presidente? In reality, sa atin po organisasyon, ang presidente po, nandyan siya para yung purpose niya is to preside. Yes. Siya to maintain yung decency and decorum kapag mayroon po tayong GMM. Siyempre, representation din ng club, especially kapag mayroon tayong mga district, regional, national assembly, sila po yung nag-represent. So, sila representante ng club. Pero, yung sa tanong, di ba tamang tanong, ang sabi tuwing GMM, pag may napag-uusapan palaging ni presidente, para sa akin, in reality, dapat hindi ang presidente lagi ang nasusunod. Kasi po, unang-una po, tayo po ay isang organisasyon. Ang presidente po ay para po ma-maintain po yung decency at decorum doon sa meeting. Hindi siya ang meeting, hindi siya ang club. Ulitin ko, ang presidente, ang district governor, ang governor, let's say mga ganun na, yan, hindi sila ang club, hindi sila ang district, hindi sila ang region. Sila po ay representante. Representante ng grupong kanilang nire-representa. So, ibig sabihin, hindi sa kanilang kapangyarihan. Representative lang sila. So, sino ang masusunod? Ang masusunod is the majority. Tama. Kung halimbawa, ang pinag-uusapan, dapat bang magdagdag ng monthly dues? May club meeting. Gusto nila magdagdag ng additional club. Gumagawa sila ng kanilang bagong plantilla sa kanila. Gusto nila magdagdag ng yung iba ayaw, magdagdag ng dues, yung iba ayaw. Nagbotohan. Tapos after ng botohan, dahil si presidente ay ginawa niyang no kahit yes ang binigay. Tama ba 'yun? No. Bakit? Kailangan ang manaig is the rule of majority. Tama. Or the voice of majority, di ba sabi nga nila, Vox Populi Vox Dei. The voice of the people is the voice of the gods. That's correct. So, ibig sabihin po, kung ano sinabi ng nakakarami, yun ang masusunod. Tandaan nyo po, ang presidente ay isang boto lang din kapag nagkaroon po ng biyakan ng boto. Pag nagkaroon ng boto, isang boto lang din yan. Tama. So, ibig sabihin po, kung tatanungin nyo, tama ba na ang presidente lang ang masunod? Hindi. At kung sino pa mga officer siguro, kuya, isasama na natin yan. Oo. So, yung executive part Kasi isang gobyerno. once na dinivide ang house, kaya nga nagkakaroon ng division of the house eh. Pag sinabi division of the house, nagkakaroon ng botohan. Kapag nagkaroon ng botohan, masusunod yung boto. Hindi ikaw. Eh kung ikaw pala masusunod, ba't nagbotohan pa tayo? Isipin nyo. Isipin nyo yung logic. Kung ikaw din naman pala ang masusunod, ba't pa tayo nagbotohan? Ba't pa tayo nagtanungan? Ba't pa tayo nagkaroon ng debate? Diba? Simple as that. So ulitin ko po, ang purpose po ng presidente ay hindi po para po siya ang magsabi ng tama at mali para sa kanila. Tama. Okay po? Pero syempre, meron siyang boses sa kanila na mag-a-advise. Kasi nga, normally ang presidente, syempre, siya presiding officer eh. He have this, yung motu proprio o yung impulse niya to talk. Yes. Impulse niya kung sino pagkasalitain niya during the session.
So, pero hindi ibig sabihin na siya lahat yun. Hindi ibig sabihin na siya ang Panginoon, siya ang ganito, siya ang ganito. Hindi. Susunod lang din po ang presidente kung ano po sasabihin ng nakarami. He likes it or not. Tama po. Ganun po ang take natin dyan. So, ulitin po natin, yung sinabi natin, presidente lang nasusunod, hindi nasusunod yung kagustuhan na karami. Para sa akin, bilang pong dating charter president, presidente pa rin po ako at naging district governor po. Kami pong mga officer po ay hindi po mabubuhay mag-isa. Hindi po kami po pwede mag-decide sa sarili namin. Magdi-decide po ang club, magdi-decide po ang district kung ano po ang gustuhan po ng mga miyembro. Ulitin ko, wala tayong bayad dito, lalo na sa Agila. Ano po to? Pro bono po to. Pro bono, ibig sabihin sa Tagalog, puro abono. Abono. Hindi, joke lang. So, ibig sabihin, hindi kang binabayaran dito. Kaya po dito, walang boss. Wala tayong boss. Walang boss dito na kung ano gusto niya, yun lang. Yun lang po, sana nasagot ko. Siguro may kabuntod na dyan, kuya.